Isang matinis na tunog ng nababasag na porselana ang pumunit sa nakabibinging katahimikan ng penthouse. Mula sa sahig na gawa sa Italianong marmol, kumalat ang mga piraso ng mamahaling plato kasama ang organic quinoa steamed salmon at microgreens na hindi man lang nagalaw. Para itong isang modernong obra maestra ng pagkawasak isang testamento sa trahedyang nagaganap sa loob ng 4 na sulok ng karangyaan. Nakayuko si Michelle Salvador, ang kanyang damit na gawa ng isang sikat na taga-disenyo ay tila baluti na hindi kayang protektahan ang kanyang pagkatao. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakatingin sa nagkalat na pagkain. Ito na ang pang-14 na plato sa loob ng 14 na araw. Bawat isa ay mas masustansya, mas mahal at mas desperado kaysa sa nauna. Sa kanyang harapan, nakaupo sa isang silyang parang trono ang kanyang 7 taong gulang na anak na si Aya. Ang buhok nitong kulay kastanyas ay nakatali sa isang perpektong laso, ngunit ang mga mata nitong dati puno ng kislap ay blangko at walang buhay. Matigas ang ekspresyon sa kanyang maliit na mukha, isang ekspresyon na hindi nababagay sa isang bata. Dahan-dahan niyang itinulak ang plato mula sa mesa, hindi sa galit kundi sa isang nakapangingilabot na kawalan ng pakialam. "Anak, please." Halos pabulong na, sabi ni Michelle, ang kanyang boses ay basag. "Kahit isang subo lang para kay Mommy." Hindi sumagot si Aya, hindi man lang siya kumurap. Tumingin lang ito sa bintanang salamin na mula sahig hanggang kisame kung saan tanaw ang kumikinang na mga ilaw ng Makati sa dapit hapon. Isang lunsod na nasa paanan nila, pero parang isang malayong bituin na hindi maabot. Naramdaman ni Michelle ang pag-iinit ng kanyang mga mata. Ngunit pinigilan niya ang mga luha. Ang mga asawa ng makapangyarihang lalaki ay hindi umiiyak kung saan may makakakita. Huminga siya ng malalim, pilit na pinatatag ang sarili nang bumukas ang pinto ng silid-kainan. Wala pa rin. Ang boses ni Dr. Fernandez, ang pang-5 espesyalista na sinubukan nila, ay puno ng pagod at pagkabigo. Inayos niya ang kanyang salamin at tiningnan ang resulta ng mga pagsusuri sa kanyang tablet. "I'm sorry, Mrs. Salvador." Sa lahat ng pagsusuri, pisikal na malusog si Aya. Walang anumang mali sa kanyang katawan. Ang problema ay nasa isang lugar na hindi kayang abutin ng aming mga instrumento. Sa kabilang dulo ng malawak na sala, tumayo si John Salvador mula sa kanyang leather na sofa. Hawak niya ang kanyang telepono, ang mga ugat sa kanyang leeg ay litaw na litaw. "Anong ibig mong sabihin na hindi maabot?" Malamig niyang tanong, ang bawat salita ay may bigat ng awtoridad. "Binabayaran kita ng daan-daang libo para hanapin ang problema at solusyonan ito, hindi para sabihin sa akin ang mga bugtong." "Mr. Salvador, sinusubukan kong ipaliwanag na maaring psychological ang pinagmumulan nito." Psychological, putol ni John, isang mapaklang tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang 7 taong gulang na bata. Anong problema niya sa pag-iisip? Stress sa paglalaro ng manika. Stress sa pagpili ng ipapanood na cartoon. "John, tama na." Saway ni Michelle, ang boses niya ay nanginginig. Hindi siya pinansin ni John. Itinuon niya ang kanyang buong atensyon sa doktor. Ang kanyang mga mata ay parang matalim na yelo. "Gawin mo ang trabaho mo o humanap ako ng iba na kayang gawin yan." Bumuntong hininga si Dr. Fernandez, halatang sanay na sa ganitong pag-uugali mula sa mga taong naniniwalang nabibili ng pera ang lahat. "I'm sorry," mahinahon niyang sabi, "pero wala na akong magagawa. Iminumungkahi ko na kumonsulta kayo sa isang child psychiatrist." Pagkatapos ay umalis ang doktor at ang katahimikan na naiwan ay mas mabigat pa kaysa dati. Muling nagring ang telepono ni John. Agad niya itong sinagot, ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging isang walang awang negosyante.
I don't care about your excuses. Ang gusto kong marinig ay kung paano mo babawiin ang 20 milyon na nawala sa atin. Kung hindi sisiguraduhin kong hindi ka na makakatapak sa anumang boardroom sa buong Asia. Habang sumisigaw si John sa telepono, tinalikuran ni Michelle ang eksena at lumakad patungo sa bintana, niyakap ang sarili. Ang kanilang penthouse ay isang hawlang gawa sa ginto at salamin. Mayroon sila ng lahat kayamanan, katanyagan, kapangyarihan. Ngunit sa loob ng hawlang ito, unti-unting namamatay ang kanilang kaisa-isang anak at wala silang magawa. Samantala, sa kabilang dulo ng syudad, sa isang siksikang eskinita sa Tondo, binibilang ni Grace ang mga barya sa kanyang palad. Ang ingay ng mga sasakyan, sigawan ng mga bata, at amoy ng nilulutong pagkain mula sa kapitbahay ay salungat sa katahimikan ng penthouse ng mga Salvador. Ang kanyang maliit na apartment ay masikip ngunit puno ng buhay. Grace, pasensya na pero kailangan ko na talaga ang bayad sa upa. Sabi ni Mang Carding, ang may-ari ng apartment na nakatayo sa kanyang pintuan. 2 buwan ka nang huli. May sarili rin akong pamilyang pinapakain. Naiintindihan ko po, Mang Carding. Sagot ni Grace, ang kanyang boses ay mahinahon kahit na ang dibdib niya ay puno ng kaba. Bigyan niyo lang po ako hanggang sa susunod na linggo. Mayroon po akong inaasahang tawag para sa trabaho. Lagi mo namang sinasabi yan, Grace. Sabi ng matanda umiling-iling. Kung wala kang maibayad sa Biyernes, pasensya na, pero kailangan niyo nang umalis ng mga anak mo. Nang makaalis si Mang Carding, napaupo si Grace sa isang upuang kahoy. Tiningnan niya ang isang kupas na larawan sa ibabaw ng maliit na mesa, ang kanyang yumaong asawa, kasama ang kanilang 2 anak na nakangiti. Siya na lang ang bumubuhay sa mga ito. Kailangan niyang maging matatag para sa kanila. Habang nag-iisip siya kung saan kukuha ng pera, biglang tumunog ang kanyang lumang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Hello, si Mrs. Grace Reyes po ba ito? Tanong ng isang boses na formal at walang emosyon. Opo, ako nga po, sagot ni Grace. Biglang tumibok ng mabilis ang kanyang puso. Tumatawag ako mula sa Prime Staffing Agency. Nakita namin ang iyong aplikasyon para sa posisyong kitchen assistant. Mayroon kaming kliyente na agarang nangangailangan. Pwede ka bang pumunta para sa isang interview ngayon din? Pakiramdam ni Grace ay nabigyan siya ng isang hibla ng pag-asa. Opo, saan po ba yan? Ibinigay ng babae ang address, isang pangalan ng gusali, sa puso ng Makati na pamilyar lamang kay Grace mula sa mga balita. Isang lugar para sa mga mayayaman at makapangyarihan. Sa penthouse, pagkatapos ng kanyang tawag sa negosyo, ibinaba ni John ang telepono at iminasahe ang kanyang sentido. Nakita niya si Michelle na tahimik na umiiyak, malapit sa bintana. Ang kanyang pagkabigo ay naging galit. Hanggang kailan tayo magiging ganito, Michelle? Sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa malawak na espasyo. Hanggang kailan natin papanoorin ang anak natin na maging parang isang halaman na natutuyo? Ano ang gusto mong gawin ko, John? Ganti ni Michelle. Sa wakas ay humarap sa kanya, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Sinubukan ko na ang lahat. Pinapakain ko siya, kinakausap, pero para akong nagsasalita sa pader. Hindi sapat ang ginagawa mo. Sumbat ni John. Baka kung mas marami kang oras sa kanya kaysa sa mga party at social gathering mo. Ako pa ngayon ang may kasalanan. Hindi makapaniwalang sabi ni Michelle. Ikaw. Kailan ka huling umuwi ng maaga para makipaglaro sa kanya? Kailan mo huling tinanong kung kumusta ang araw niya? Palagi kang nasa opisina. Palagi kang may meeting. Ang tanging alam mo lang ay magtapon ng pera sa problema. Yang katotohanan sa mga salita ni Michelle ay tila isang sampal kay John. Napalitan ng sakit ang kanyang galit. Buong lakas niyang ibinagsak ang palad sa makintab na mesa na gawa sa kahoy na mahogany. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw na nagpatigil sa kanilang dalawa. 1 milyon? Sigaw niya, ang kanyang boses
ay puno ng sakit at kawalan ng pag-asa. Halos 1,000,000 na ang nag-astos ko sa mga eksperto na, "Yan para sa wala. Nagtatrabaho ako na parang kalabaw para ibigay sa inyo ang lahat, pero hindi ko man lang kayang pakainin ang sarili kong anak." Ang pagsabog na yon ang nagpatahimik sa kanilang dalawa. Walang masabi si Michelle. Pareho silang talunan sa laban na ito. Pareho silang nakakulong sa isang magandang hawla na pinapanood ang pinakamahalaga nilang yaman na unti-unting nawawala. Ilang oras ang lumipas, humihinga ng malalim si Grace habang nakatayo sa harap ng isang nagtataasang gusali na gawa sa salamin at bakal. Ang malamig na hangin mula sa aircon ng lobby ay dumampi sa kanyang balat. Ang sahig ay sobrang kintab na para kang nananalamin at ang katahimikan ay nakakabingi na binabasag lamang ng mahinang tunog ng isang fountain sa gitna. Pakiramdam niya ay isa siyang langgam na napadpad sa palasyo ng mga higante. Lumapit siya sa receptionist na nakasuot ng unipormeng walang gusot. "Magandang hapon po. May interview po ako para sa pamilyang Salvador." Tiningnan siya ng babae mula ulo hanggang paa, isang mabilis na sulyap na tila sinusuri ang halaga ng kanyang pagkatao base sa kanyang simpleng damit. Ngumiti ito ng pilit at itinuro ang isang pribadong elevator. "Penthouse, kakatok ka lang." Habang naghihintay na bumukas ang elevator, naramdaman ni Grace ang bigat ng dalawang magkaibang mundo. Ang mundo niya na puno ng utang at pag-aalala at ang mundo sa itaas na puno ng yaman na hindi niya kayang sukatin. Ngunit pareho silang may problema. Ang pagkakaiba lang, ang problema ng mga nasa itaas ay hindi kayang solusyonan ng pera. Huminga siya nang malalim pinatatag ang kanyang loob at pumasok sa elevator. Habang sumasara ang mga pinto, ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagdasal. Hindi lang para sa trabaho kundi para sa kung anumang naghihintay sa kanya sa tuktok ng gusaling iyon. Hindi niya alam na ang pagpasok niya sa pintong yon ay hindi lang magbabago sa kanyang buhay, kundi magiging susi rin para buksan ang gintong hawla na matagal nang kumukulong sa isang pamilyang nawawala. Ang pinto ng pribadong elevator ay bumukas nang walang tunog. Iniluluwa si Grace sa isang pasilyo na mas mukhang gallery ng sining kaysa pasukan ng isang tahanan. Isang matangkad at payat na babae na may buhok na kulay abo at nakapusod ng mahigpit ang naghihintay sa kanya. Ang kanyang uniforme ay plansadong-plansado at ang kanyang mukha ay walang anumang bakas ng emosyon. "Ikaw si Grace Reyes?" Tanong ng babae. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng marmol na sahig. "Ako si Lourdes, ang head housekeeper. Halika." Walang palitan ng magandang hapon, walang malang ngiti. Tumalikod lang si Lourdes at nagsimulang maglakad. Inaasahan na susunod si Grace. Bawat hakbang niya ay sinusukat, bawat galaw ay may layunin. Dinala niya si Grace sa isang malawak at napakalinis na kusina. Lahat ay gawa sa stainless steel at itim na granite, kumikinang sa ilalim ng mga ilaw na nakatago. Walang kalat, walang amoy ng pagkain, para itong isang laboratorio. "Ito ang magiging lugar mo," sabi ni Lourdes, iginagalaw ang kanyang kamay sa buong kusina. Ang mga patakaran dito ay simple. Una, huwag kang hahawak ng kahit anong hindi mo dapat hawakan. Pangalawa, huwag kang magtatanong tungkol sa personal na buhay ng pamilya. Pangatlo, ang trabaho mo ay magluto, maglinis ng kusina at tumulong sa akin. Hanggang doon ka lang. Tumango si Grace. "Naiintindihan ko po." Huminto si Lourdes at tinitigan si Grace ng diretso sa mata. Ang kanyang tingin ay matalim at mapanuri. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang anak na babae ng mga Salvador, si Senyorita Aya, ay may karamdaman. Huwag na huwag mo siyang lalapitan. Huwag mo siyang kakausapin. Huwag na huwag mong gagambalain ang senyorita. Malinaw ba? Ang bigat sa bawat salita ni Lourdes ay nagparamdam kay Grace ng isang pader na hindi dapat tawirin. "Opo, malinaw po." Sagot niya,
kahit na may kung anong kumirot sa kanyang dibdib. Bilang isang ina, ang ideya na ituring ang isang bata na parang isang babasaging bagay na hindi dapat hawakan ay taliwas sa lahat ng kanyang nalalaman. Nagsimula ang unang araw ni Grace sa isang serye ng mga gawaing paulit-ulit. Nagbalat siya ng mga gulay na hindi niya alam ang pangalan. Naghugas siya ng mga plato na mas mahal pa yata sa buong laman ng kanyang apartment. Naglinis siya ng mga countertop hanggang sa makita niya ang sariling refleksyon. Ginawa niya ang lahat sa katahimikan, pinapakiramdaman ang bigat ng hangin sa loob ng penthouse. Walang tawanan. Walang masayang kwentuhan. Tanging ang mahinang ugong ng aircon at ang paminsan-minsang tunog ng mga keyboard mula sa opisina ni G. Salvador. Habang naghahanda siya ng tanghalian, narinig niya ang boses ni Michelle mula sa sala. Mahina ito at nanginginig. Nakikipag-usap ito sa telepono. "Hindi naman po sa ganon, Mama," sabi ni Michelle sa kausap. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Opo, alam ko po. Pero sinubukan ko na po ang lahat. Hindi po siya nakikinig sa akin." Muli katahimikan. Narinig ni Grace ang isang maliit na hikbi mula kay Michelle. "Hindi ko na po alam ang gagawin ko, Mama. Pagod na po ako." Naramdaman ni Grace ang bigat ng bawat salitang iyon. Kilala niya ang tunog ng isang inang nasa dulo na ng kanyang pasensya at lakas. Gusto niyang lumapit mag-alok ng kahit anong tulong, ngunit naalala niya ang babala ni Lourdes. Hindi niya teritoryo iyon. Nang hapon na iyon, inutusan siya ni Lourdes na magdala ng isang baso ng tubig at gamot sa itaas. "Iwan mo lang sa maliit na mesa sa labas ng kwarto ni Senyorita Aya. Huwag kang kakatok. Huwag kang gagawa ng ingay." Mahigpit na bilin nito. Dahan-dahang umakyat si Grace sa hagdanan na parang lumulutang. Ang sahig ay natatakpan ng malambot na karpet na nilalamon ang bawat tunog ng kanyang mga hakbang. Ang mga dingding ay pinalamutian ng malalaking litrato ng pamilya, isang masayang si Aya na naglalaro sa dalampasigan, isang nakangiting si Michelle, sa isang magarbong pagdiriwang, isang seryosong si John na karga-karga ang isang sanggol na si Aya. Mga larawan ng isang perpektong pamilya na tila kuha mula sa ibang buhay. Nang marating niya ang pasilyo, sa itaas nakita niya ang isang pinto na bahagyang nakaawang. Ito ang silid ni Aya. Hindi niya napigilan ang sarili na sumilip. Ang kanyang nakita ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Ang silid ay para sa isang prinsesa. Ang mga pader ay pininturahan ng mga ulap at bahaghari. Ang mga estante ay puno ng mga manika at teddy bear na nakatingin ng walang buhay. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, sa isang malaking kama na may kulay rosas na kumot, nakahiga si Aya. Napakapayat niya, ang kanyang balat ay halos kasing puti ng kanyang damit. Nakapikit ang kanyang mga mata, ngunit alam ni Grace na hindi siya tulog. Para siyang isang magandang manikang porselana na nabasag at hindi na alam kung paano buuin muli. Isang matinding awa ang bumalot kay Grace. Gusto niyang pumasok, hawakan ang kamay ng bata at sabihing magiging maayos ang lahat. Ngunit inilagay na lang niya ang baso ng tubig at gamot sa mesa at tahimik na bumaba. Kinabukasan, habang wala si Michelle sa bahay para sa isang charity meeting at abala si John sa kanyang opisina, inutusan ni Lourdes si Grace na linisin ang silid ni Aya. "Wala siya dyan naliligo," sabi ni Lourdes. "Dalian mo lang." Ayaw ng senyorita na may ibang tao sa kanyang silid. Pumasok si Grace sa silid na may dalang mga panlinis. Ang hangin sa loob ay malamig at hindi gumagalaw. Sinimulan niyang punasan ang alikabok sa mga muebles ng may pag-iingat. Habang pinupunasan niya ang isang mesa sa tabi ng kama, aksidente niyang nasagi ang isang picture frame na gawa sa pilak. Isang matinis na tunog ng nababasag na salamin ang biglang bumasag sa katahimikan. Natigilan si Grace, ang kanyang puso ay lumundag sa kanyang lalamunan. Sa sahig ay nakakalat ang mga piraso ng salamin.
Ang litrato sa loob nito, isang masayang pamilya. Sa ilalim ng araw, ay nakatingin sa kanya. Sino yan? Isang maliit na boses ang nanggaling sa pinto ng banyo. Lumabas si Aya nakasuot ng puting bestida. Ang kanyang buhok ay basa pa. Nakatayo siya roon at sa unang pagkakataon, nakita ni Grace ang isang emosyon sa mga mata ng bata. Galit. Isang maliit na kislap ng apoy sa isang dagat ng kawalan. Anong ginawa mo? Tanong ulit ni Aya, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang normal na reaksyon ay ang mataranta at humingi ng tawad. Ngunit tiningnan ni Grace ang mga mata ni Aya at hindi takot ang kanyang naramdaman kundi pag-unawa. Dahan-dahan siyang lumuhod para pulutin ang mga piraso ng salamin, maingat na iniiwasan ang matutulis na bahagi. Hindi siya nagsalita agad. Nang mapulot na niya ang huling piraso, tiningnan niya ang bata at sinabi sa isang mahinahon at malumanay na boses, "Pasensya na. Minsan kailangan talagang mabasag ang mga bagay." Itinaas niya ang litrato na hindi nasira para mailagay silang muli sa ayos. Hindi sumagot si Aya, ngunit ang kislap ng galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng pagkalito. Tila narinig niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. "Anong ginagawa mo rito?" Isang matigas na boses ang biglang pumutol sa kanilang sandali. Nakatayo sa pintuan si Michelle, kararating lang. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at hinala. Nakita niya ang isang estranghero na nakaluhod sa sahig ng silid ng kanyang anak, may hawak na basag na picture frame at kinakausap ito. Ang lahat ng babala ni Lourdes ay bumalik sa isip ni Grace. Ang malamig na tingin ni Michelle ay tila isang pader na muling itinayo sa pagitan nila. Tumayo si Grace, hawak pa rin ang nasirang frame at hinarap ang ina ng bata. Alam na ang simpleng aksidente ay maaring maging sanhi ng pagtatapos ng kanyang trabahong kailangang-kailangan niya. Ang mga mata ni Michelle ay parang dalawang matalim na punyal na katutok kay Grace. Ang pag-aalala sa kanyang mukha ay mabilis na napalitan ng awtoridad na sanay ng mag-utos. "I told the housekeeper that no one is to speak to my daughter." Anong hindi mo naintindihan doon? "Patawad po, ma'am." Mahinahong sagot ni Grace, itinago ang basag na picture frame sa kanyang likuran na parang isang batang nahuling may kasalanan. "Nagkaroon lang po ng aksidente habang naglilinis. Hindi na po mauulit." Binaling ni Michelle ang kanyang tingin kay Aya, na ngayon ay muling nakatayo, na parang estatwa. Ang kislap ng emosyon sa kanyang mga mata ay nawala na naman. "Anak, are you okay? Did she bother you?" Umiling lang si Aya, isang halos hindi mapansing galaw, bago tumalikod at umupo sa gilid ng kanyang kama. Muling hinarap ang bintana at ang malayong tanawin ng syudad. Ang pader na hindi nakikita ay muling itinayo. "Lumabas ka na." Utos ni Michelle kay Grace, hindi na siya tinitingnan. Ang kanyang boses ay hindi galit ngunit puno ng pagod at pagkabigo. "Iwanan mo yan. Ipapaayos ko na lang." Walang imik na lumabas si Grace, dala ang pakiramdam na nabigo siya, hindi lang bilang isang empleyado, kundi bilang isang tao. Nakita niya ang isang maliit na siwang sa baluti ng bata, isang pagkakataon para kumonekta, ngunit mabilis itong isinara ng takot at mga patakaran. Naging mas mabigat ang mga sumunod na araw. Si Michelle na ngayon ay mas maingat, ay madalas nang nasa penthouse. Binabantayan niya ang bawat galaw ni Grace. Ang katahimikan sa bahay ay naging mas siksik, puno ng mga hindi sinasabing salita at mga pinipigilang emosyon. Ang pinakamatinding pinagmumulan ng tensyon ay ang pagdating ni John tuwing gabi. Papasok siya sa pinto na parang isang bagyo, dala ang lahat ng stress mula sa kanyang imperyo na unti-unting gumuho. Ang kanyang mukha ay laging gusot, ang kanyang mga balikat ay laging tensyonado. Isang gabi na upo sila para maghapunan, siya at si Michelle sa isang mahabang mesa na kayang maglaman ng 20 tao. Sa pagitan nila ay isang malawak na espasyo ng katahimikan. May tumawag mula sa school ni Aya kanina.
basag ni Michelle sa katahimikan. Nagtatanong sila kung kailan siya babalik. Kailangan na nating magpasa ng medical certificate. Sabihin mo sa kanila na maghintay. Sagot ni John, hindi inaalis ang tingin sa kanyang pagkain. Hanggang kailan, John? Ilang linggo na siyang hindi pumapask. Paano kung permanenteng maapektuhan ang kanyang pag-aaral? Biglang ibinagsak ni John ang kanyang kubyertos. Ang tunog ng pilak na tumama sa mamahaling plato ay umalingaw-ngaw. Talaga? Yan ang inaalala mo, ang pag-aaral niya. Paano naman ang katotohanang baka mamatay ang anak natin sa gutom sa sarili niyang kwarto? Hindi yan ang ibig kong sabihin. Depensa ni Michelle, tumaas ang kanyang boses. Pero yan ang sinabi mo. Ganti ni John, palagi ka na lang nag-aalala sa kung anong sasabihin ng ibang tao, kung anong iisipin ng mga kaibigan mo. Ang eskwelahan. Samantalang ako, sinusubukan kong pigilan na bumagsak ang lahat ng ito. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. Itinuturo ang lahat sa paligid nila. Ang mga mamahaling muebles, ang mga pader na salamin. Ang lahat ng ito. Halos pabulong na, sabi ni Michelle. John, wala akong pakialam sa lahat ng ito kung hindi maayos si Aya. Isang mapaklang ng ngiti ang gumuhit sa labi ni John. Madaling sabihin, yan dahil hindi ikaw ang nagtatrabaho para mabayaran ang lahat ng ito. Ang alam mo lang ay gastusin ang perang pinaghirapan ko. Ang mga salitang yon ay tumama kay Michelle na parang isang malakas na sampal. Natigilan siya. Ang sakit sa kanyang mga mata ay napakalinaw kahit sa dilim ng silid kainan. Tumayo siya, nanginginig ang mga kamay. Hindi mo alam kung gaano kasakit ang nararamdaman ko araw-araw. Sabi niya, ang kanyang boses ay basag. Dahil habang ikaw ay nasa labas nakikipaglaban sa iyong mga digmaan sa negosyo, ako ang nandito. Ako ang nakakakita sa kanya araw-araw. Ako ang nag-aalok ng pagkain na tinatanggihan niya. Ako ang nakakakita sa unti-unting paglaho ng sarili kong anak. Hindi nakasagot si John. Tinalikuran siya ni Michelle at naglakad palayo. Kinabukasan ang tensyon ay halos masasalat. Tila mas determinado si Michelle na patunayan ang isang bagay sa kanyang asawa sa sarili niya. Kumuha siya ng isang baso ng sariwang orange juice na mayaman sa bitamina at nagmarcha papunta sa silid ni Aya. Natagpuan ni Grace ang sarili na nagpupunas ng isang vase sa pasilyo, hindi sinasadyang malapit sa eksena. Anak, inumin mo to? Sabi ni Michelle, ang kanyang boses ay pilit na pinapakalma. Kahit konti lang, please. Hindi gumalaw si Aya, hindi man lang lumingon. Ang pasensya ni Michelle na manipis na ay tuluyang napunit. Ang kanyang pagkabigo sa kanyang asawa, ang kanyang takot, ang kanyang kawalan ng pag-asa, lahat ay bumuhos sa sandaling iyon. Aya, inumin mo to, sabi. Sigaw niya, ang kanyang boses ay umakyat sa isang matinis na tono. Hinawakan niya ang balikat ng bata at pilit na inilapit ang baso sa bibig nito. Gusto mo bang mamatay ako sa pag-aalala? Gusto mo bang makita si Mommy na nababaliw? Nagulat sa biglaang pagbabago, nagpumigla si Aya. Ang kanyang maliit na kamay ay tumama sa baso. Sa isang mabilis na iglap, ang malamig at kulay kahel na likido ay tumapon sa buong dibdib ng mamahaling puting bestida ni Michelle. Natigilan ang lahat. Ang orange juice ay dahan-dahang tumulo mula sa damit ni Michelle papunta sa sahig, parang mga luhang kulay kahel. Tiningnan niya ang mantsa, pagkatapos ay ang kanyang anak. At doon, tuluyan siyang bumigay. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa kanya, isang tunog ng purong paghihirap. Napaluhod siya sa sahig, hindi na alintana ang mamahaling damit o ang basang sahig. Niyakap niya ang kanyang sarili, ang kanyang mga balikat ay nanginginig nang walang tigil. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Paulit-ulit niyang bulong sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Sumusuko na ako. Sa sahig ng silid ng kanyang anak, sa gitna ng karangyaan, na nagmistulang isang malamig na bilangguan,
Ang perpektong Sigingekaran Salvador ay gumuho na lulunod sa sarili niyang kawalan ng pag-asa. Si Aya sa kama ay napatingin sa kanyang ina. Sa unang pagkakataon, sa buong araw na yon ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang emosyon na mas masahol pa sa galit-takot. Mula sa pintuan tahimik na nakatayo si Grace, hawak ang isang basahan. Nasaksihan niya ang lahat. Hindi siya nakaramdam ng pagkatsismosa o pagkaawa. Sa halip sa pagbagsak ni Michelle, nakita niya ang isang kapwa-ina. Isang babaeng nasasaktan na ubos at nag-iisa. Ang kanyang puso ay lumubog hindi para sa drama, kundi para sa bigat ng sakit na pareho nilang dinadala sa magkaibang paraan. Alam niya sa sandaling iyon na ang mga patakaran ay kailangang masira. Dahil ang nakikita niya ay hindi na lamang isang batang may sakit, kundi isang buong pamilyang nag-aagaw buhay. Kinabukasan pumasok si Grace sa kusina. Bago pa man magising ang lahat, ang karaniwang utos ni Lourdes ay ihanda ang nutritionally balanced na almusal na inireseta ng huling nutritionist, isang bagay na walang lasa, walang kulay at walang kaluluwa. Tiningnan ni Grace ang listahan: steamed egg whites, whole wheat toast na walang palaman at isang baso ng kale smoothie. Bumuntong hininga siya. Kahit siya na sanay sa gutom ay hindi kakainin iyon. Tinalikuran niya ang listahan. Sa halip binuksan niya ang isang cabinet at kumuha ng isang maliit na kaldero. Naghugas siya ng isang takal ng bigas. Sinala ito ng 3 beses, tulad ng turo sa kanya ng kanyang ina, at isinalang ito sa apoy na may mas maraming tubig kaysa karaniwan. Naghiwa siya ng ilang piraso ng luya, pinitpit ito ng bahagya gamit ang gilid ng kutsilyo para lumabas ang aroma at inihulog sa kumukulong tubig. Habang dahan-dahang lumalapot ang kanin, nagiging malambot na lugaw ang amoy ng luya, ay nagsimulang kumalat sa buong kusina. Isang simpleng amoy, ngunit puno ng init at ginhawa. Isang amoy na nagpapaalala ng mga umagang maulan ng mga panahong may sakit ang kanyang mga anak ng pag-aaruga. Ito ang amoy ng pagmamahal na kayang lutuin sa isang simpleng kaldero. Nang dumating si Lourdes sa kusina, nakakunot ang noo nito. "Ano ang niluluto mo? Hindi yan ang nasa menu." "Lugaw po," mahinahong sagot ni Grace habang hinahalo ang lugaw. "Para po kay Senyorita Aya." "Hindi niya kakainin yan. Masyadong simple, masyadong pangkaraniwan." Sabi ni Lourdes, ang kanyang boses ay may bahid ng pangmamaliit. "Sayang lang ang oras mo." Hindi sumagot si Grace. Kumuha siya ng isang maliit na mangkok na porselana, isinalin ang mainit na lugaw, at tinimplahan ng kaunting patis. Hindi niya ito pinalamutian. Simple lang, mainit. Totoo. Dala ang mangkok, umakyat siya sa hagdanan. Ang puso niya ay kumakabog. Alam niyang sinusubukan niya ang kanyang kapalaran. Bawat hakbang ay isang pagsuway. Ngunit ang imahe ni Michelle na umiiyak sa sahig at ang takot sa mga mata ni Aya ay mas malakas kaysa sa takot niyang mawalan ng trabaho. Pagdating niya sa pintuan ng silid ni Aya, huminga siya ng malalim at dahan-dahang pumasok. Nakaupo si Aya sa kama, nakatingin sa labas tulad ng dati. Hindi nagsalita si Grace. Hindi niya sinabing, "Anak, kainin mo to." Hindi niya ito inilagay sa mesa sa tabi ng kama. Sa halip, kumuha siya ng isang maliit na upuan mula sa isang sulok, inilagay ito sa tapat ng bintana, malayo ng kaunti kay Aya, at umupo roon. Inilagay niya ang mangkok ng lugaw sa kanyang kandungan. Ang katahimikan ay tumagal ng halos 1 minuto. Pagkatapos, kumuha si Grace ng isang kutsara ng lugaw at isinubo ito sa sarili. Pumikit siya, ninanamnam ang init na dumadaloy sa kanyang lalamunan. "Alam mo ba?" Nagsimula si Grace, ang kanyang boses ay mahina, parang nagkukwento lang sa hangin. "Sa amin kapag umuulan ng malakas at walang kuryente, ito ang laging niluluto ng nanay ko." Hindi siya tumingin kay Aya. Nakatingin din siya sa labas ng bintana na parang may kausap na hindi nakikita. Ang 2 kong anak, si Nico at si Lia,
Paborito nila to, lalo na si Nico. Lagi niyang sasabihin, "Nay, yung may maraming luya ha para matapang." Tapos, mag-uunahan sila kung sino ang unang makakaubos. Laging may konting dumi ng lugaw sa gilid ng bibig ni Leah pagkatapos. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Grace. Wala kaming magagarang laruan o malaking bahay, pero kapag kumakain kami ng lugaw habang umuulan, pakiramdam namin kami na ang pinakamasayang pamilya sa buong mundo. Siguro dahil ang init ng lugaw parang yakap mula sa loob. Sumubo ulit siya. Ang tanging tunog sa silid ay ang mahinang kalansing ng kutsara sa mangkok at ang malayong ugong ng trapiko sa labas. Hindi gumalaw si Aya, ngunit may nagbago. Dahan-dahan, napakabagal, na halos hindi mapansin ang kanyang ulo ay bahagyang lumingon. Hindi patungo kay Grace, kundi patungo sa amoy. Ang kanyang maliliit na butas ng ilong ay bahagyang gumalaw sinusundan ng aroma ng luya at mainit na kanin na lumulutang sa malamig na hangin ng kanyang silid. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw isang bagay mula sa labas ng kanyang mundo ang nakakuha ng kanyang atensyon. Hindi ito isang mamahaling pagkain o isang utos mula sa isang matanda. Ito ay isang amoy. Isang amoy na may dalang kwento. Isang amoy ng isang buhay na simple mahirap ngunit puno ng init. Naubos ni Grace ang lugaw. Tumayo siya, kinuha ang walang lamang mangkok at lumakad patungo sa pinto. Bago siya lumabas, huminto siya at nagsalita nang hindi lumilingon. "Salamat sa pagsama sa akin sa almusal, Aya." Pagkatapos ay umalis siya, isinara ang pinto ng marahan. Naiwan si Aya sa kanyang silid. Ang amoy ng lugaw ay nanatili pa rin sa hangin. Dahan-dahan ibinaling niya ang kanyang ulo pabalik sa bintana. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay hindi na blanko. Mayroon ng bahid ng pag-iisip, ng pagtataka. Isang maliit na binhi ang naitanim sa tigang na lupa ng kanyang kalungkutan. Sa ibaba sa kanyang opisina sa bahay abala si John. Sa isang video call ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng stress. Hindi pwede. Marian niyang sabi sa screen, "Hindi tayo pwedeng mag-pull out sa proyektong yan. Kailangan natin yan para manatiling nakalutang." Ang boses sa kabilang linya ay nag-aalala. "Pero Sir John, masyadong malaki ang risk. Kung hindi natin makuha ang bagong investor sa loob ng isang linggo, babagsak tayong lahat." "Then find one," sigaw ni John. "I don't pay you to tell me problems, I pay you to give me solutions." Pagkatapos ng tawag, ibinagsak ni John ang sarili sa kanyang upuan na pasabunot sa buhok. Ang bigat ng mundo ay nasa kanyang mga balikat. Kinuha niya ang telepono para tawagan si Michelle para ibuhos ang kanyang frustrasyon, ngunit nagbago ang isip niya. Ano pang magagawa nito? Sa halip tinawagan niya ang kanyang sekretarya. "Maggie, cancel all my afternoon meetings. At sabihin mo kay Michelle, hindi ako makakawi para mag-dinner. May importanteng meeting ako." Isang kasinungalingan. Walang meeting. Ang totoo, kailangan lang niyang mapag-isa. Kailangan niya ng lugar kung saan hindi niya kailangang maging ang makapangyarihang si John Salvador. Pumunta siya sa isang tahimik at madilim na bar sa isang sulok ng syudad, umorder ng isang baso ng whiskey at pinanood ang dahan-dahang pagtunaw ng yelo tulad ng dahan-dahang pagguho ng kanyang perpektong buhay. Ang katahimikan ng hapon ay biglang binasag ng isang matinis na tunog ng doorbell. Hindi ito ang karaniwang tono para sa mga delivery o bisita. Ito ang pribadong tono na para lamang sa pamilya. Nagkatinginan si Michelle at Lourdes. Hindi nila inaasahan ng sinuman. Binuksan ni Lourdes ang pinto. Isang matangkad at eleganteng babae ang pumasok na parang pag-aari niya ang lugar. Nakasuot siya ng isang set ng puting damit na tila hindi kayang madumihan ng kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang leeg at mga daliri ay pinalamutian ng mga perlas at diamante na kumikinang kahit sa madilim na pasilyo.
Ito si Doña Consuelo Salvador, ang ina ni John ang reyna ng yelo ng alta sosyedad. Consuelo, sabi ni Michelle, halatang nabigla, habang papalapit para bumeso. Ngunit itinaas lang ni Doña Consuelo ang isang kamay. Michelle, huwag na. Baka may dala kang virus mula sa kung saang charity event ka nanggaling. Sabi nito, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may talim. Ang kanyang mga mata ay nilibot ang buong penthouse, hindi para humanga, kundi para maghanap ng kapintasan. Nasaan ang apo ko? Nasa kwarto po niya, Mama. Nagpapahinga. Sagot ni Michelle, ang paggamit ng mama ay pilit at walang init. Nagpapahinga o nagugutom hanggang mamatay. Diretsong tanong ni Consuelo, walang paligoy-ligoy. Tumawag sa akin si Beatrice kanina. Ang sabi, ang anak mo raw ay hindi pa rin kumakain. 2 linggo na, Michelle. Anong klaseng ina ka at hinahayaan mong mangyari ito? Bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Michelle. Ginagawa ko po ang lahat ng aking makakaya. Ang iyong makakaya ay halatang hindi sapat, sabi ni Consuelo habang naglalakad patungo sa kusina. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng matinis na tunog sa marmol na sahig. Doon, nakita niya si Grace na naghahanda ng merienda, mga prutas at keso. Tiningnan niya si Grace mula ulo hanggang paa na may pagkasuklam. At sino naman ito? Siya po si Grace, ang bago naming kitchen assistant. Paliwanag ni Michelle. Hindi pinansin ni Consuelo si Grace. Umarap siya kay Michelle. Isang kitchen assistant, yan ang solusyon mo. Ang kailangan ni Aya ay ang pinakamahuhusay na doktor sa buong mundo, hindi isang bagong katulong. Sa sandaling iyon, naamoy ni Consuelo ang isang bagay, ang mahinang amoy ng luya na naiwan sa hangin mula sa almusal. Sinundan niya ang amoy hanggang sa lababo kung saan nakalagay ang pinaghugasang mangkok. Anong amoy to? Tanong niya, nakakunot ang noo. Amoy. Pagkain ng mahirap. Napatingin si Lourdes kay Grace, isang tingin na nagsasabing, sinabi ko na sayo. Napilitan si Michelle na magpaliwanag. Nagtry po si Grace na magluto ng lugaw para kay Aya kaninang umaga. Lugaw, abo. Halos isumpa ni Consuelo ang salita. Napuno ng hindi makapaniwalang pagtawa ang kusina. Pinapakain mo ang apo ko ng lugaw. Ang isang Salvador. Michelle, nababaliw ka na ba? Ang pagkaing iyon ay para sa mga may sakit sa pampublikong ospital. Baka lalo lang siyang manghina, Jan. Ang kahihiyan ay namula sa mukha ni Michelle. Pakiramdam niya ay isa siyang batang pinapagalitan sa harap ng klase. Sinusubukan lang po naming lahat ng paraan. Ito ay hindi paraan. Ito ay kabaliwan. Iginiit ni Consuelo. Tumingin siya kay Grace na parang isang basurang kailangang itapon. Paalisin mo ang babaeng yan. Natigilan si Michelle. Pony, bingi ka ba? Sabi ko paalisin mo siya. Ngayon din? Utos ni Consuelo, ang kanyang boses ay hindi na nagtatanong. Ang presensya niya rito ay isang insulto. Ang bahay na ito ay nangangailangan ng mga profesional, hindi ng isang kusinerang taga-probinsya na nagdadala ng kanyang mga amoy lupa rito. Sa buong panahong iyon, si Grace ay nanatiling tahimik na kayuko, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng kanyang apron. Narinig na niya ang lahat ng uri ng pangiinsulto sa kanyang buhay, ngunit ang marinig na ang pagkaing nagbibigay aliw sa kanyang mga anak ay tinawag na pagkain ng mahirap, at isang insulto ay nag-iwan ng isang malalim na kirot. Ngunit ang mas nagulat sa kanya ay ang reaksyon ni Michelle. Sa halip na sumunod, huminga ng malalim si Michelle, at sa unang pagkakataon, nakita ni Grace ang isang kislap ng paglaban sa mga mata nito. Hindi ko siya paaalisin, Mama. Sabi ni Michelle, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may determinasyon.
Nagtaas ng kilay si Consuelo, halatang hindi inaasahan ang pagsuway. Ano ang sinabi mo? Hindi ko siya paaalisin, ulit ni Michelle. Wala siyang ginagawang masama. At kahit hindi kumain si Aya kanina, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, nakita kong lumingon siya dahil sa amoy ng lugaw na yon. Ang pag-amin na ito ay tila isang maliit na tagumpay para kay Michelle. Ngunit para kay Consuelo, ito ay isang deklarasyon ng digmaan. So ngayon, mas pinaniniwalaan mo na ang isang katulong kaysa sa sarili mong ina. Malamig na sabi ni Consuelo. Napakagaling. Napakagaling, Michelle. Tumalikod si Consuelo. Ang kanyang postura ay matigas sa galit. Kinuha niya ang kanyang mamahaling Hermes na bag at inilabas ang kanyang telepono. Tingnan natin kung ano ang masasabi ng anak ko tungkol dito. Sabi niya habang nagdadial. Hinawakan niya ang telepono sa kanyang tainga, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Michelle. Isang tingin na nangangako ng ganti. John, anak. Nagsimula si Consuelo. Ang kanyang boses ay biglang naging malambing at puno ng pag-aalala. Kailangan mong umuwi. Ngayon din, ang asawa mo. Hinahayaan niyang sirain ng isang estranghero ang anak ninyo. Ang bawat salita ay isang patak ng lason. Ibinaba ni Consuelo ang telepono, isang nangiti ng tagumpay ang nasa kanyang mga labi. Alam niyang tapos na ang laban. Sa pagitan niya at ng isang manugang na itinuturing niyang walang kwenta, palaging siya ang pipiliin ni John. Tumingin si Michelle kay Grace, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagsisisi. Ang maliit na paglaban na kanyang ipinakita ay nagresulta lamang sa pagtawag ng mas malaking puwersa. Ngayon, hindi lang ang biyenan niya ang kanyang kalaban, kundi pati na rin ang kanyang paparating na asawa. At si Grace, ang tanging tao na nagbigay sa kanya ng isang maliit na sinag ng pag-asa, ay nasa gitna ng paparating na bagyo. Ang tawag ni Doña Consuelo ay parang isang bombang may timer. Alam ni Grace na anumang oras ay darating si John, hindi bilang isang asawa o ama, kundi bilang isang hukom na handa ng magpataw ng sentensya. Ngunit habang tinitingnan niya si Aya, na muling nakaupo sa kanyang trono ng kalungkutan, isang matinding determinasyon ang lumukob sa kanya. Kung ito na ang huli niyang araw, gagawin niya itong makabuluhan. Sa halip na maghanda ng isang magarbong hapunan na tiyak na tatanggihan lang gumawa si Grace ng isang bagay na mas simple at mas mapangahas, kumuha siya ng isang dakok ng tuyo, ang mumurahin at maalat na isdang pinatuyo sa araw na karaniwang almusal ng mga pamilyang Pilipino na nagtitipid. Ipriniprito niya ito ng saglit hanggang sa maging malutong. Ang amoy na kumalat sa kusina ay malakas at hindi pang mayaman. Ito ang amoy ng dagat ng araw at ng simpleng pamumuhay. Kumuha siya ng isang platong porselana, nagsandok ng mainit at bagong saing na kanin, at maingat na inilagay ang 2 piraso ng malutong na tuyo sa tabi nito. Walang palamuti, walang sarsa, kanin at tuyo lang. Ano na naman yan? Tanong ni Lourdes, ng lalaki ang mga mata sa pagkamangha at takot. Gusto mo na ba talagang mapatalsik? Ngumiti lang si Grace ng malungkot. Dala ang plato, umakyat siyang muli sa silid ni Aya. Hindi na siya kumatok. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Iniwan ni Michelle ang silid. Kanina pa umiiyak at naghahanda para sa pagdating ng kanyang asawa. Si Aya ay nag-iisa. Hindi lumapit si Grace sa bata. Inilagay niya ang plato sa isang maliit na mesa malapit sa bintana, kung saan abot tanaw ito ni Aya. Pagkatapos umupo siya sa sahig ilang talampakan, ang layo nakasandal sa pader. Alam mo ba, muling nagsimula si Grace, ang kanyang boses ay parang isang alon na humahampas sa dalampasigan. Ang tatay ko mangingisda siya. Tuwing madaling araw lumalabas siya sa dagat. Minsan malakas ang huli niya, minsan wala. Pero kahit anong mangyari, pag uwi niya palagi siyang may dalang tuyo.
Nakatingin lang siya sa malayo na parabang muling binabalikan ang isang alaala. Sabi niya ang tuyo daw pagkain ng mga kampeon. Dahil maliit man ito at maalat ito ang nagpapaalala sa atin na kahit sa pinakamahirap na araw, mayroon pa ring biyaya. Na ang alat nito ay parang mga pagsubok sa buhay. Pero kapag isinabay mo sa mainit na kanin nagiging masarap, nagiging sapat. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Hindi gumalaw si Aya ngunit nakikita ni Grace mula sa gilid ng kanyang mata na ang tingin nito ay wala na sa bintana. Nasa plato na ito ng kanin at tuyo. Ang yumaong asawa ko. Pagpapatuloy ni Grace ang kanyang boses ay bahagyang nanginig. Noong nagsisimula pa lang kami, iyan lang ang kaya naming bilhin. Kanina tuyo. Araw-araw. Pero habang kumakain kami nangangarap kami. Sabi niya balang araw kakain kami sa isang magandang restaurant. Sabi ko na naman kahit hindi na basta't magkasama kami, sapat na ang kanin at tuyo. Sa wakas pagkatapos ng ilang minutong, tila walang katapusan gumalaw si Aya. Dahan-dahan na parang isang hayop na maingat na lumalabas sa kanyang pinagtataguan, bumaba siya sa kanyang kama. Ang kanyang mga paa ay walang sapin at ang bawat hakbang niya sa malambot na karpet ay maingat at sinusukat. Lumapit siya sa mesa. Tinitigan niya ang plato. Ang simpleng pagkain na iyon ay ibang-iba sa mga komplikadong putahe na nakikita niya araw-araw. Amoy araw, amoy dagat, amoy totoo. Dahan-dahan itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay. Kumuha siya ng isang maliit na piraso ng tuyo at isang kurot ng kanin gamit ang kanyang mga daliri. Dinala niya ito sa kanyang bibig at kinain niya. Pagkatapos kumuha ulit siya, mas malaki na ngayon at isa pa. Walang salita, walang ingay. Tanging ang tunog ng isang batang sa wakas ay piniling kumain. Si Grace na nakasandal sa pader ay napapikit. Isang mainit na likido ang dumaloy sa kanyang pisngi. Hindi niya alam kung luha iyon ng tagumpay o kalungkutan. Biglang bumukas ang pinto ng malakas. Nakatayo roon si John Salvador. Ang kanyang mukha ay madilim sa galit. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot at amoy alak siya. Halatang galing siya sa bar hindi sa isang meeting. Sa likuran niya ay ang kanyang ina, si Consuelo, na may isang mapanuyang ng ngiti. Ang mga mata ni John ay agad na napunta sa eksena. Ang kanyang anak, nakatayo at kumakain gamit ang kamay mula sa isang plato ng ano yon? Ano to? Ang kanyang boses ay isang dagundong na yumanig sa buong silid. Nagulat na bitawan ni Aya ang hawak na kanin. Napaurong siya puno ng takot. Nagmarcha si John papasok ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Tiningnan niya ang tuyo sa plato na may sukdulan na pagkasuklam. Ito ba ang ipinapakain mo sa anak ko? Sigaw niya hindi kay Aya kundi kay Grace. Basura, pinapakain mo ng basura ang anak ko. John, kumakain siya. Pabulong na sabi ni Michelle na sumunod pala sa likuran nila. Ngunit hindi nakikinig si John. Ang lahat ng kanyang pagkabigo sa negosyo ang kanyang takot, sa pagkalugi ang kanyang kahihiyan bilang isang ama na hindi mapakain ang kanyang anak. Lahat ay sumabog at si Grace ang naging target. Sino ka para magdesisyon kung ano ang kakainin niya? Isang hamak na katulong. Sa isang marahas na galaw, hinablot niya ang plato mula sa mesa. At sa harap ni Aya, sa harap ni Grace, sa harap ng kanyang asawa at ina, buong lakas niyang inihagis ang plato sa sahig. Isang nakabibinging tunog ng pagbasag ang muling pumuno sa silid. Ang kanin at tuyo ang pagkain ng mga kampeyon. Ang simbolo ng pag-asa ay kumalat sa sahig na parang dumi. Ngunit may isa pang tunog na mas malakas. Isang nakapangingilabot na sigaw. Hindi ito sigaw ng takot o sakit. Ito ay sigaw ng isang pusong nadurog. Sumigaw si Aya. At habang sumisigaw siya ang kanyang mga mata na puno ng luha, ay nakatitig hindi sa kanyang ama, kundi sa nagkalat na pagkain sa sahig. Para bang ang itinapon ni John ay hindi lang kanin at tuyo, kundi ang huling piraso ng pag-asa na natitira sa kanya.
Bakit mo ginawa yon? Ang sigaw ni Aya ay pumunit sa hangin na kasing talim ng nabasag na porselana sa sahig. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo na nagsalita siya ng may ganitong kalakas na damdamin. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa purong galit. Nakaturo ang kanyang daliri sa kanyang ama. Ang sama-sama mo, Daddy. Ang sama-sama mo. Natigilan si John. Ang mga salita ng kanyang anak ay tumama sa kanya ng mas malakas kaysa sa kahit anong sampal. Ang kanyang galit na dulot ng alak ay biglang naglaho na palitan ng isang malamig na pagkamulat. Tiningnan niya ang nagkalat na pagkain pagkatapos ay ang umiiyak niyang anak at sa wakas ang takot at akusasyon sa mga mata ng lahat ng nasa silid. Anong nagawa niya? John, anong ginawa mo? Halos pabulong na, sabi ni Michelle, ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Lumapit siya kay Aya at niyakap ito, ngunit nagpumiglas ang bata. Huwag! Ayoko sa inyo! Sigaw ni Aya, itinutulak ang kanyang ina. Lagi na lang kayong nag-aaway. Lagi na lang kayong sumisigaw. Ayoko na. Samantala, mabilis na kumilos si Grace. Nilampasan niya ang nagulat na si Doña Consuelo at lumuhod sa harap ni Aya, hindi para yakapin ito, kundi para maging isang panangga sa pagitan ng bata at ng mga matatandang nagkakagulo. Aya, huminahon ka. Mahinahon niyang sabi sinusubukang makuha ang atensyon ng bata. Ikaw ang may kasalanan. Biglang sigaw ni Doña Consuelo, itinuturo si Grace. Nang dahil sa'yo nagkakagulo ang pamilyang ito, isa kang manggagamit. John, paalisin mo na yan. Ngunit hindi na nakikinig si John sa kanyang ina. Nakatingin lang siya sa kanyang anak na ngayon ay humahagulgol sa sahig. Ang imahe na yon ang kanyang munting prinsesa na dapat ay nasa isang toreng gawa sa garing ay gumugulong sa sahig na parang isang pulubi ang tuluyang dumurog sa kanya. Tama na, sabi ni Michelle. Ang kanyang boses ay biglang naging matatag at puno ng isang tapang na ngayon lang lumabas. Humarap siya kay John. Tingnan mo ang ginawa mo. Tingnan mo kung anong ginagawa nating lahat sa kanya. Ako lang ba, Michelle? Ako lang ba? Ganti ni John, ang kanyang depensa ay desperado. Sinusubukan kong iligtas ang kumpanya, ang buong buhay natin, habang ikaw ay nandito lang. Habang ako ay nandito lang, pinapanood siyang mamatay. Putol ni Michelle, habang ako ang sumasalo sa lahat ng takot na hindi mo kayang harapin. Araw-araw, tinatanong ko ang sarili ko kung saan ako nagkamali. Pero ang totoo, John, pareho tayong nagkamali mula pa noong una. Ang kanilang mga sigawan ay parang mga kanyon at si Aya ay nasa gitna ng digmaan. Dahil sa sobrang stress, sa sobrang galit, sa sobrang kawalan ng pag-asa, sumabog si John. Ang lahat ng kasinungalingan at pagpapanggap na kanyang itinayo sa loob ng maraming buwan ay gumuho. Gusto niyong malaman ang totoo. Sigaw niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng pait. Gusto niyong malaman kung bakit ako ganito. Dahil mawawala na ang lahat ng ito. Naiintindihan niyo ba? Ang kumpanya malulugi na. Ang perang ito, ang bahay na ito, ang mga kotse, lahat yan, mawawala na. Malapit na tayong mapalaya sa paraisong ito at mapunta sa lansangan. Masaya na kayo. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang pag-amin ay parang isang kidlat na tumama sa kanilang lahat. Tiningnan ni Michelle ang kanyang asawa, ang kanyang bibig ay bahagyang nakaawang hindi makapaniwala. Si Doña Consuelo ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Nanginginig na tanong ni Michelle. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit sa kanya ay naglaho na palitan ng isang matinding sakit. Lumapit siya sa kanyang asawa at sa harap ng kanilang anak ng kanyang biyenan at ng kanilang katulong, isang malakas na tunog ng sampal ang umalingaw-ngaw. Plak, dumapo ang palad ni Michelle sa pisngi ni John.
Ang sampal ay hindi lang dahil sa galit, kundi dahil sa lahat ng kasinungalingan sa lahat ng gabing mag-isa, siyang umiyak. Sa lahat ng sandaling naramdaman niyang, siya lang ang nag-iisang may problema. Napahawak si John sa kanyang pisngi, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Pagkatapos parang isang gusaling nawalan ng pundasyon, dahan-dahan siyang napaluhod sa sahig. Ang makapangyarihang si John Salvador, ang hari ng kanyang imperyo, ay gumuho. Patawad. Bulong niya, hindi na makatingin sa kahit sino. Patawad. Ngunit ang pinakamasakit na katotohanan ay hindi pa lumalabas. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng pagguho ng kanyang pamilya, nagsalita si Aya. Ang kanyang boses ay maliit na nginginig at puno ng isang bigat na hindi dapat pasanin ng isang bata. Kaya po ba ayaw kong kumain? Nagsimula siya habang dahan-dahang lumalapit kay Grace at yumakap sa mga binti nito. Kasi natatakot po ako. Tumingin si Michelle sa kanyang anak. Saan ka natatakot, anak? Itinaas ni Aya ang kanyang ulong puno ng luha at tumingin sa kanyang mga magulang. Natatakot po ako na kapag gumaling ako, kapag kumain na po ako ulit, babalik na naman kayo sa dati. Sabi niya, bawat salita ay parang isang kutsilyo sa puso ng kanyang mga magulang. Babalik na naman po si Daddy sa opisina palagi. Babalik na naman po si Mommy sa mga party niya. Mag-aaway na naman po kayo at hindi niyo na naman po ako papansinin. Iiwan niyo na naman po ako. Ang pag-amin na iyon, ang simpleng katotohanan yon mula sa isang 7 taong gulang na bata, ang siyang tuluyang sumira sa kanila. Naunawaan ni Michelle ang lahat. Ang hindi pagkain ni Aya ay hindi isang sakit. Ito ay isang armas, isang desperadong paraan para mapanatili ang atensyon ng kanyang mga magulang. Isang paraan para pilitin silang manatili sa iisang silid mag-alala para sa iisang bagay siya. Pinili niyang saktan ang kanyang sarili para lang pagbuklurin kahit sa masakit na paraan ang kanyang nagkakawatak-watak na pamilya. O anak ko! Hagulgol ni Michelle, napaluhod na rin siya, inaabot ang kanyang anak, ngunit si Aya ay mas lalong yumakap kay Grace. Ang silid ay napuno ng tunog ng pag-iyak, ang pag-iyak ng isang lalaking nawalan ng lahat, ang pag-iyak ng isang babaeng naunawaan ang kanyang pagkukulang, at ang pag-iyak ng isang batang sa wakas ay nailabas ang bigat na matagal na niyang dinadala. Sa gitna ng lahat ng ito, si Grace, ang estranghero, ang hamak na katulong, ang nanatiling matatag. Hinaplos niya ang buhok ni Aya. At habang yakap-yakap ang nanginginig na katawan ng bata, ibinulong niya ang mga salitang kailangan nilang lahat marinig. Shh! Tahan na, okay lang yan. Bulong niya. Minsan kailangan talagang mabasag ang lahat para may pagkakataon tayong buuin itong muli ng tama. Ang sumunod na umaga ay dumating ng walang ingay. Ang araw ay sumikat sa likod ng mga gusali ng Makati. Ang liwanag nito ay dumaan sa mga salaming bintana ng penthouse. Ngunit hindi nito kayang pawiin ang bigat at dilim na naiwan ng nakaraang gabi. Ang silid ni Aya na dati pinangyarihan ng sigawan at pag-iyak ay ngayon ay tahimik. Nakatulog ang bata sa wakas, hindi sa sarili niyang kama, kundi sa isang maliit na sofa. Sa sulok yakap-yakap ang isang unan na parabang pagod na pagod mula sa isang matagal na laban. Sa malawak na dining area, nakaupo sina John at Michelle sa magkabilang dulo ng mahabang mesa. Ang agwat sa pagitan nila ay hindi na lang pisikal, kundi isang bangin ng mga nasirang tiwala at masasakit na katotohanan. Wala silang imikan. Ang kanilang mga mukha ay namumugto. Ang kanilang mga mata ay pagod. Ang karangyaan sa paligid nila, ang mga chandelier na kristal, ang mga antigong florera, ay tila isang panunuya sa kanilang kalagayan. Para silang mga hari at reyna sa isang wasak na kaharian. Sa kusina, tahimik na kumikilos si Grace. Hindi na niya tiningnan ang anumang menu. Naghanda siya ng isang simpleng almusal
Sinangag na may bawang itlog na maalat na may kamatis at mainit na kape. Pagkain na hindi nangangailangan ng paliwanag. Pagkain na nagbibigay ng lakas. Dinala niya ang pagkain sa mesa. Inilapag ang mga plato sa harap ni na John at Michelle nang walang sinasabi. Hindi nila ito ginalaw. Ngunit ang presensya ng pagkain ng presensya ni Grace ay pumigil sa kanila na tumayo at magkulong sa kani-kanilang mga mundo. Pinilit silang manatili roon sa harap ng isa't isa, sa harap ng kanilang pagkawasak. Biglang tumunog ang telepono ni John. Ang screen ay umilaw nagpapakita ng pangalan ng kanyang business partner mula sa Singapore. Ang tawag na magdidikta ng kapalaran ng kanyang kumpanya. Ang tawag na dati ay sasagutin niya ng walang pag-aalinlangan. Tinitigan niya ang telepono na nagri-ring. Nakita niya ang refleksyon ng kanyang pagod na mukha sa itim na screen. Nakita niya ang isang lalaking ginugol ang buong buhay sa paghabol ng tagumpay para lang matuklasan na habang abala siya sa pag-akyat, ang pundasyon ng kanyang tahanan ay gumuho na pala. Lumingon siya at tiningnan si Michelle. Sa mga mata ng kanyang asawa, wala nang galit. Tanging isang malalim na kalungkutan. Pagkatapos tumingin siya sa direksyon ng silid ni Aya. Hindi mo ba sasagutin yan? Tanong ni Michelle, ang kanyang boses ay mahina. Huminga ng malalim si John. Ikiniling niya ang kanyang ulo na para bang gumagawa ng isang desisyon na mas mabigat kaysa sa kahit anong business deal na kanyang isinara. At pagkatapos sa isang simpleng galaw, pinindot niya ang pulang buton. Ibinaba niya ang telepono sa mesa na kataob. Wala nang mas importante pa kaysa dito. Sabi niya ang kanyang boses ay halos pabulong, ngunit ito ang pinakatotoong salita na kanyang binitawan sa loob ng maraming taon. Tumulo ang isang butil ng luha mula sa mata ni Michelle, isang luha ng pagkagulat ng kaluwagan. Ito ang unang hakbang, ang pagsuko ng kanyang korona para sa kanyang pamilya. Tumayo si John. Ang kanyang mga binti ay tila nanginginig. Sa halip na pumunta sa kanyang opisina, naglakad siya patungo sa silid ni Aya. Huminto siya sa may pintuan nag-aalangan na parang isang estranghero na humihingi ng pahintulot na pumasok. Gising na pala si Aya. Nakaupo ito sa sofa, nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay hindi nagalit, kundi maingat nagmamasid. Dahan-dahang pumasok si John sa silid. Hindi siya umupo sa mamahaling silya. Hindi siya tumayo na parang isang higante. Sa halip ginawa niya ang isang bagay na hindi niya nagawa sa loob ng maraming taon. Umupo siya sa sahig sa parehong alpombra kung saan nagkalat ang itinapon niyang pagkain kagabi. Ipinantay niya ang kanyang sarili sa kanyang anak. Aya, nagsimula siya ang kanyang boses ay garalgal. Anak, patawarin mo si Daddy. Hindi sumagot si Aya. Naging masama akong ama. Pagpapatuloy ni John ang bawat salita ay isang pakikibaka laban sa kanyang orgulyo. Masyado akong naging abala. Masyado akong nag-alala sa mga bagay na hindi naman pala mahalaga. Tiningnan niya ang kanyang anak ng diretso sa mata. Hindi ko na alam kung paano maging isang ama. Amin niya ang kanyang boses ay tuluyang nabasag. Pero gusto kong matuto ulit. Kung tutulungan mo ako. Itinaas niya ang kanyang kamay, hindi para hawakan si Aya, kundi isang bukas na palad na nag-aalok ng kapayapaan. Pwede mo bang turuan ulit si Daddy kung paano? Dahan-dahan napakabagal itinaas ni Aya ang kanyang maliit na kamay at ipinatong ito sa malaking palad ng kanyang ama. Isang maliit na gesto, ngunit para kay John, ito ay parang paglubog ng araw pagkatapos ng pinakamahabang gabi ng kanyang buhay. Mula sa pintuan tahimik na nanonood si Michelle, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig, pinipigilan ang mga hikbi ng pasasalamat at pag-asa. Sa likuran niya nakatayo si Grace, isang tahimik na saksi sa isang sirang pamilya na nagsisimulang pulutin ang mga piraso ng kanilang mga sarili, isa-isang,
Nang may pag-iingat at pagpapakumbaba, ang bagyo ay tapos na. Ngayon ang mahirap na gawain ng muling pagtatayo ay magsisimula na. 2 araw pagkatapos ng bagyo, isang bagong unos ang dumating. Si Doña Consuelo ay bumalik hindi nag-iisa. Kasama niya ang isang lalaking nasa edad 50, nakasuot ng madilim na suit at may dalang isang leather briefcase. Siya si Attorney De Villa, ang matagal ng abogado ng pamilyang Salvador. Nandito kami para ayusin ang gulong ito, sabi ni Consuelo, walang anumang pagbati habang sila ay naupo sa sala. Ang kanyang tono ay hindi na nag-aalala, kundi nagnenegosyo. Tiningnan niya si Michelle na para bang ito ang sanhi ng lahat ng problema. Dahil sa kapabayaan mo at sa kahinaan ng loob ni John, nasa bingit ng kahihiyan ang pangalan ng pamilya. Iinilapag ng abogado ang kanyang briefcase sa mesa at naglabas ng mga dokumento. Mrs. Salvador, sabi niya kay Michelle, dahil sa kasalukuyang instability ng kumpanya, iminumungkahi ni Doña Consuelo na ilipat ang ilang mga ari-arian kasama na ang penthouse na ito sa isang trust fund sa ilalim ng pangalan ni Aya na si Doña Consuelo ang magiging pangunahing trustee. Ito ay para protektahan ang mana ng bata mula sa anumang posibleng bankruptcy. Naintindihan ni Michelle ang tunay na kahulugan nito. Hindi ito proteksyon, ito ay pag-agaw. Isang paraan para masigurong mananatili ang yaman sa pamilyang Salvador kahit na mawala ito sa kamay ni John at para tuluyang alisin sa kanya ang anumang kontrol. Tiningnan niya ang kanyang biyenan, ang babaeng walang ibang nakikita kundi numero at reputasyon. Sa loob ng maraming taon si Michelle ay yuyuko na lang, tatahimik. Susunod. Ngunit ang Michelle na yon ay namatay, 2 gabi na ang nakalipas. Huminga siya ng malalim. Hindi, sabi niya. Ang isang salitang iyon ay may bigat na hindi inaasahan ni na Consuelo at ng abogado. Anong sabi mo? Tanong ni Consuelo. Ang sabi ko hindi ulit ni Michelle mas matatag ngayon. Tumayo siya, ang kanyang postura ay hindi na nakayuko. Ang mga ari-arian namin ni John ay amin at ang mga desisyon tungkol sa pamilya namin ay kami ang gagawa. Sa sandaling iyon, pumasok si John sa sala, narinig ang huling mga salita. May dala siyang isang tasa ng kape at sa unang pagkakataon, hindi ito para sa sarili niya. Inabot niya ito kay Michelle. Isang maliit na gesto ng pagkakaisa. Narinig mo ang asawa ko, Mama. Sabi ni John, ang kanyang boses ay kalmado ngunit pinal. Salamat sa pag-aalala, pero kami na ang bahala rito. Hindi makapaniwala si Consuelo sa nakikita niya. Ang kanyang anak na dati sunod-sunuran ay ngayon ay nakatayo sa tabi ng manugang na kinamumuhian niya. John, hindi mo naiintindihan. Itinapon mo ang lahat ng pinaghirapan ng ama mo, ang pamilya natin. Para saan? Para sa babaeng ito na hindi naman karapat-dapat. Ma, putol ni John. Si Michelle ang asawa ko. Siya ang ina ng anak ko. At higit sa lahat siya ang pamilya ko. Kung ang pagpili sa kanila ay nangangahulugang, tatalikuran ko ang lahat ng pinaghirapan ninyo kung gayon matagal ko na sanang ginawa. Ito na ang huling salita, ang pagputol sa gapos. Tumayo si Michelle at lumapit sa kanyang biyenan. Mama, sabi niya hindi na may takot, kundi may isang uri ng malungkot na pagtanggap. Salamat po sa lahat, pero oras na para umalis kayo. Ang bahay na ito, kailangan naming ayusin at hindi namin magagawa yon kung nandito kayo. Walang salitang lumabas sa bibig ni Consuelo. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit at pagkatalo. Kinuha niya ang kanyang bag at nagmartsa palabas kasunod ang nahihiyang abogado. Nang sumara ang pinto, isang mabigat na presensya ang tila nawala sa penthouse. Sa wakas, malaya na silang huminga. Nang gabing iyon, naupo sina John at Michelle sa sahig ng kanilang opisina, napapalibutan ng mga folder at financial reports. Sa halip na magsigawan, nag-usap sila. Tiningnan nila ang mga numero, ang mga utang, ang mga pagkalugi.
Ang katotohanan ay masakit, ngunit sa unang pagkakataon, hinaharap nila ito ng magkasama. Kailangan nating magbenta, sabi ni John, itinuturo ang isang listahan ng kanilang mga ari-arian. Ang penthouse, tanong ni Michelle. Tumango si John. Ang penthouse, ang mga kotse, ang mga painting, lahat ng hindi natin kailangan. Walang kalungkutan sa boses ni Michelle. Okay, simpleng sagot niya. Mga bagay lang naman yan. Sa kabilang banda sa silid ni Aya, isa pang uri ng paghilom ang nagaganap. Tinulungan ni Grace si Aya na magtanim, hindi sa isang malawak na hardin, kundi sa isang maliit na paso na inilagay nila sa balkonahe. Isang buto ng kamatis. Kailangan mong alagaan to araw-araw. Paliwanag ni Grace habang inilalagay nila ang buto sa lupa. Kailangan ng araw ng tubig at ng pasensya, katulad ng lahat ng bagay na gusto nating lumago. Pinanood ni Aya ang maliit na buto na may pagkamangha. Isang simbolo ng bagong buhay, isang bagay na siya mismo ang nagtanim. Kinabukasan pagkatapos ng almusal nilapitan ni Grace sina John at Michelle sa kusina. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang kanyang maliit na bag. "Sir, ma'am," sabi niya ng may paggalang, "magpapaalam na po sana ako." "Aalis ka?" Halos sabay na tanong ng mag-asawa ang kanilang mga boses ay puno ng biglaang pangamba. "Opo," sabi ni Grace. "Maayos na po si Aya at nakikita ko pong, kaya na ninyo, kailangan na po ako ng mga anak ko." Ang ideya ng pag-alis ni Grace ay parang pag-alis ng isang haligi na sumusuporta sa kanilang babasaging mundo. Siya ang kanilang naging angkla sa gitna ng bagyo. Siya ang nagturo sa kanila kung paano muling huminga. Hindi mabilis na sabi ni John, "Grace, hindi ka pwedeng umalis." "Pero sir, tapos na po ang trabaho ko rito." Hindi ulit ni Michelle lumapit at hinawakan ang kamay ni Grace. "Hindi pa. Ang totoo, ngayon ka pa lang namin mas kailangan." Nagkatinginan sina John at Michelle. Ang kanilang mga susunod na hakbang ay hindi sigurado. Ang kanilang kinabukasan ay malabo. Mawawala na ang kanilang penthouse, ang kanilang yaman. Ngunit isang bagay ang sigurado sila, hindi nila kayang harapin ang lahat ng iyon kung wala ang babaeng nagturo sa kanila ng halaga ng kanin at tuyo at ang kapangyarihan ng isang simpleng lugaw. Ang kanilang pag-asa ay nakasalalay ngayon, hindi sa kanilang yaman, kundi sa desisyon ng isang hamak na katulong. 3 buwan ang lumipas. Ang ingay ng tawanan ay umalingaw-ngaw sa mga pader ng isang bahay na mas maliit ngunit mas puno ng buhay. Wala na ang malamig na marmol at salamin ng penthouse. Sa halip ang sahig ay gawa sa kahoy na may ilang gasgas at ang mga bintana ay nagpapakita ng tanawin ng mga puno at bubong ng mga kapitbahay, hindi ng mga nagtataasang gusali. Sa gitna ng sala, nagkalat ang mga karton. Si John na nakasuot ng simpleng t-shirt at shorts ay nagbubuhat ng isang kahon na may markang mga libro ni Aya. Si Michelle na walang bakas ng makeup ay maingat na nag-aayos ng mga litrato. Sa isang estante mga bagong kuha, hindi na mga pilit ng ngiti sa mga party, kundi mga totoong sandali, isang picnic sa parke, isang magulong pagluluto sa kanilang lumang kusina, isang yakap ang 3 sila. "Daddy, tingnan mo." Sigaw ni Aya mula sa maliit na hardin sa likod bahay. Tumatakbo siyang pumasok, ang kanyang mga pisngi ay mamula-mula dahil sa sikat ng araw. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang maliit at hinog na kamatis. Ang bunga ng butong, itinanim niya 3 buwan na ang nakalipas. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. "Wow! Ang galing mo naman, chef!" sabi ni John, binuhat ang kanyang anak at inikot-ikot. Ang tawa ni Aya ay parang musika na matagal nang hindi naririnig sa kanilang buhay. Ang kumpanya ni John ay hindi naisalba, ngunit hindi rin ito tuluyang bumagsak. Sa tulong ni Michelle na nagpakita ng hindi inaasahang talino sa pagbabudget na ibenta nila ang lahat ng hindi kailangan at nabayaran ang pinakamalaking mga utang. Ngayon,
Si John ay nagpapatakbo ng isang maliit na consulting firm mula sa isang silid sa kanilang bagong bahay. Mas kaunti ang pera, ngunit mas marami ang oras. Isang katok sa pinto ang nagpatigil sa kanilang ginagawa. "Ako na," sabi ni Michelle ngumiti at binuksan ang pinto. Nakatayo roon si Grace kasama ang kanyang 2 anak, si Nico na 10 taong gulang at si Leah na 8 taong gulang. Hindi na siya nakasuot ng uniforme. Nakasuot siya ng simpleng blusa at pantalon at may dala siyang isang bayong na puno ng mga gulay. "Tita Grace." Masayang bati ni Aya at tumakbo para yakapin siya. Ang pag-alis ni Grace ay hindi natuloy. Sa halip isang bagong kasunduan ang kanilang binuo. Hindi na siya isang kitchen assistant. Siya ay naging household manager. Isang titulong sila-sila lang ang nag-imbento. Ngunit higit pa sa titulo, siya ay naging isang kaibigan, isang tagapayo, isang parte ng pamilya. Ang kanyang sahod ay mas maliit kaysa sa inaalok nila dati, ngunit sapat para mabuhay ng komportable ang kanyang pamilya nang walang utang. At ang pinakamahalaga, may kasama itong respeto. "Pasensya na medyo huli kami. Dumaan pa kami sa palengke," sabi ni Grace. "Ano ka ba pumasok kayo?" sabi ni Michelle. "Aya, samahan mo na sina Nico at Leah sa hardin. Ipakita mo yung kamatis mo." Habang naglalaro ang mga bata sa labas, nagtungo ang mga matatanda sa kusina. Ang kusina ay simple lang, hindi nagawa sa stainless steel, ngunit ito ang sentro ng kanilang tahanan. Naglabas si Grace ng mga gulay at nagsimula silang maghanda ng hapunan sina John, Michelle at Grace magkakasama. "Naalala mo ba nung una tayong nag-usap?" tanong ni John kay Grace habang naghihiwa siya ng sibuyas. "Sinigawan kita sa telepono noon, di ba?" Ngumiti si Grace. "Opo, sir. Pero mukhang mas magaling na po kayong maghiwa ng sibuyas ngayon kaysa sumigaw." Nagtawanan sila, isang tawang magaan at totoo. Naupo silang lahat para maghapunan sa isang bilog na lamesa. Ang pamilyang Salvador at ang pamilya ni Grace. Isang pinagsamang pamilya na binuo hindi ng dugo, kundi ng mga pagsubok. Ang pagkain sa mesa ay simple adobong manok sinangag at ensaladang kamatis na galing sa hardin ni Aya. "Bago tayo kumain," sabi ni John, at lahat ay napatingin sa kanya. "Gusto ko lang magpasalamat." Tumingin siya kay Grace. "Salamat, Grace. Iniligtas mo kami." Umiling si Grace. "Hindi po. Iniligtas ninyo ang isa't isa. Naging tagapagturo lang po ako ng daan." "Kung gayon," sabi ni Michelle hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. "Salamat sa pagpapakita sa amin ng tamang daan." Habang kumakain sila, ang bahay ay napuno ng tunog ng kwentuhan ng tawanan ng mga bata ng kalansing ng mga kubyertos. Pinanood ni John at Michelle si Aya na nakikipag-asaran kay Nico, ang kanilang anak, na dati parang isang multo ay ngayon ay isang buhay na bata. Walang perlas, walang designer na damit, walang penthouse sa tuktok ng mundo. Ang lahat ng simbolo ng kanilang dating buhay ay nawala. Ngunit habang nakaupo sila roon, sa gitna ng magulo at masayang hapunan, napagtanto nilang hindi sila kailanman naging mas mayaman. Natagpuan nila ang kanilang tunay na tahanan. Hindi ito isang lugar na gawa sa marmol at salamin, kundi isang espasyo na binuo ng pagmamahal, pagpapatawad, at ng simpleng init ng isang mangkok ng lugaw. Ang kanilang pagbagsak ay hindi pala ang kanilang katapusan. Ito pala ang kanilang kaligtasan. Ang kanilang bagong buhay ay may sariling ritmo. Ang mga umaga ay nagsisimula sa amoy ng sinangag at tawanan na ng mga bata, hindi sa tunog ng stock market report. Isang hapon habang nagtutupi ng damit si Michelle at tinutulungan ni John si Aya sa kanyang takdang aralin, isang tunog ng kumatok sa pinto ang bumasag sa kanilang payapang mundo. Isang lalaking nakasuot ng barong ang nag-abot ng isang makapal na brown envelope kay John. "Para po sa inyo, Mr. and Mrs. Salvador," sabi ng lalaki bago magalang na umalis. Nagkatinginan ang mag-asawa. Dahan-dahang binuksan ni John ang selyo. Sa loob, mga opisyal na dokumento
mula sa isang kilalang law firm. Habang binabasa niya ang mga unang linya, ang kulay sa kanyang mukha ay unti-unting nawala. "Ano yan, John?" tanong ni Michelle puno ng kaba. "Si Mama," sabi ni John. Ang kanyang boses ay isang pabulong na puno ng hindi makapaniwalang galit. Nagsampa siya ng petisyon para sa temporary custody ni Aya. Ang mga sasalita ay parang bombang sumabog sa kanilang maliit na sala. Ang dahilan dahil sa kanilang financial instability at drastic change in living conditions, sila di umano ay hindi na fit na mga magulang. Ipinipinta sila bilang mga taong irresponsableng nawalan ng yaman at ngayon ay dinadamay ang anak sa kahirapan. "Hindi niya magagawa to. Nanginginig na," sabi ni Michelle. "Ginawa na niya." Sagot ni John. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit, isang anino ng kanyang dating sarili ang biglang lumitaw. Hayop siya matapos ang lahat. "John," mahinahon ngunit matatag na, sabi ni Michelle, hinawakan ang kanyang braso. "Huwag. Huwag mong hayaang ibalik ka niya sa dati. Hindi natin lalabanan ito ng galit. Lalabanan natin ito ng magkasama." Ang pagiging kalmado ni Michelle ang nagpakalma sa kanya. Huminga siya ng malalim. Tama ang kanyang asawa. Ito ang pagsubok. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang tumunog ang telepono ni Michelle. Si Grace. At ang boses sa kabilang linya ay hindi ang kalmadong si Grace na kilala nila. Ito ay puno ng takot at pag-iyak. "Ma'am Michelle, si Nico po. Yung anak ko." Humahagulgol si Grace. "Nalaglag po siya sa puno. Dinala namin sa public hospital. Sabi ng doktor malala daw po ang bali. Kailangan operahan pero hindi na niya natuloy ang sasabihin. Ang ibig sabihin ay malinaw, wala silang pera." Nang walang pag-aalinlangan tumingin si Michelle kay John. Nakita niya ang parehong desisyon sa mga mata ng kanyang asawa. Ang kanilang sariling problema ay malaki ngunit ang problema ng kanilang kaibigan ay kagyat. "Grace, makinig ka," sabi ni John inagaw ang telepono. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Ngunit sa pagkakataong ito ay awtoridad na nagbibigay proteksyon, hindi naguutos. "Saan kayong ospital? Huwag kayong aalis dyan. Papunta na kami. Huwag kang mag-alala sa bayarin. Ako na ang bahala sa lahat." Pagkababa ng telepono, gumalaw sila nang may iisang layunin. Ang petisyon mula kay Consuelo ay pansamantalang isinantabi. May mas mahalagang laban na kailangan nilang harapin muna. Ginamit ni John ang mga natitirang koneksyon niya, tumawag sa isang kaibigang doktor sa isang pribadong ospital. Inayos ni Michelle ang mga damit ni Aya at tiniyak na maiiwan ito sa isang pinagkakatiwalaang kapitbahay. Habang paalis sila, nahawakan ni Michelle ang kamay ni John. 2 krisis sa isang araw. Sabi niya, tumingin si John sa kanya at sa unang pagkakataon, isang matatag na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. "Kaya natin to. Dahil ngayon, alam na natin kung ano talaga ang mahalaga." Sa gabing iyon, sa isang pribadong silid ng ospital, binabantayan nila si Grace habang inooperahan si Nico. Nakita nila ang kahinaan at takot sa babaeng dati tinitingala nila bilang kanilang bato. At sa sandaling iyon, sila naman ang naging lakas niya. Habang nakaupo sila sa malamig na pasilyo, isang plano ang nabuo sa isip ni Michelle. Tumingin siya sa kanyang asawa. "John," sabi niya, "ako na ang haharap kay Mama, bukas na bukas." Hindi ito isang tanong kundi isang deklarasyon. Ang Michelle na dati takot sa anino ng kanyang biyenan ay handa nang harapin ang reyna ng yelo, hindi sa korte, kundi sa sarili nitong teritoryo. Ang mansyon ng mga Salvador, kung saan naninirahan si Doña Consuelo, ay parang isang malamig at tahimik na museo. Bawat piraso ng muebles, bawat painting sa dingding ay sumisigaw ng yaman, ngunit bumubulong ng kalungkutan. Pumasok si Michelle sa malawak na sala, hindi na bilang isang takot na manugang,
kundi bilang isang babaeng may sariling paninindigan. Ang kanyang simpleng bestida at payapang postura ay isang matinding kaibahan sa nakakasilaw na karangyaan ng lugar. Naabutan niya si Consuelo sa beranda nito, nakaupo sa isang silyang rattan, nakatanaw sa perpektong inalagaang hardin. Isang tasa ng mamahaling tsa. Ang nasa tabi niya, hindi nagalaw. Inaasahan kong darating ka para makipag-areglo. Sabi ni Consuelo, ang kanyang boses ay walang init. Hindi man lang lumingon. Para sumuko. Hindi po ako naparito para sumuko, Mama. Sagot ni Michelle umupo sa silyang nasa tapat niya nang walang paanyaya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng isang bagay na matagal nang pinag-isipan. Naparito po ako para ipaalala sa inyo ang isang bagay na hindi kayang bilhin ng lahat ng pera ninyo. Sa wakas lumingon si Consuelo, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. At ano naman yung karunungang natutunan mo sa kahirapan, Michelle? Pagmamahal, Mama. Simpleng sagot ni Michelle. At isang tunay na pamilya. Ituloy niyo po ang kaso. Mananalo kayo. Sigurado ako. May kapangyarihan kayo, may pera. Makukuha ninyo si Aya. Ilalagay ninyo siya sa pinakamagandang silid, bibigyan ng pinakamahuhusay na tutor, papapaliguan siya sa karangyaan. Pero hindi ninyo siya mabibigyan ng isang ina na magbabantay sa kanya buong gabi kapag nilalagnat siya. Hindi ninyo siya mabibigyan ng isang ama na handang magmukhang kengkoy para lang mapatawa siya. Hindi ninyo siya mabibigyan ng mga magulang. At anong klaseng mga magulang ang maibibigay ninyo? Ganti ni Consuelo ang kanyang boses ay tumaas ng bahagya. Isang amang bigo sa negosyo, isang inang walang alam, kundi mag-charity. Ipinagtatanggol ko lang ang apo ko mula sa isang buhay ng kakulangan. Hindi po kakulangan ang tawag doon, Mama. Buhay po yon. Mariing sabi ni Michelle. At hindi ninyo siya ipinagtatanggol. Ikinukulong ninyo siya sa parehong gintong hawla kung saan ninyo ikinulong si John sa buong buhay niya. Tingnan ninyo ang anak ninyo. Nakita niyo na ba siyang mas masaya kaysa ngayon, ngayong wala na siyang milyon-milyong dapat isipin? Masaya siya dahil sa wakas malaya na siya sa bigat ng pagiging isang Salvador. Yan din ba ang gusto ninyong mangyari kay Aya? Ang lumaki siyang mayaman makapangyarihan pero nag-iisa at may galit sa lola na naglayo sa kanya sa mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Ang bawat salita ni Michelle ay tumpak at walang paligoy-ligoy. Ito ang katotohanang matagal nang itinatago ni Consuelo sa likod ng kanyang mga perlas at kayamanan. Ang takot na maiwang mag-isa na kamuhian ng sarili niyang dugo ang siyang pinakamalaking multo sa kanyang buhay. Natigilan siya walang maisagot. Samantala, sa ospital ang tensyon ay napalitan ng kaluwagan. Lumabas ang doktor mula sa operating room. The operation was a success. He's a strong kid. Napahagulgol si Grace sa sobrang pasasalamat at napayakap kay John. Salamat, sir. Salamat. John na lang, Grace. Sabi ni John, tinapik ang kanyang likod. Pamilya tayo. Diba? Sa counter ng ospital, walang pag-aalinlangang pumirma si John sa mga papeles at nag-swipe ng kanyang credit card para sa paunang bayad, isang halagang kumakatawan sa malaking bahagi ng kanilang natitirang ipon. Ito ang kanyang huling akto ng pagtubos. Ginamit niya ang pera hindi para bumili ng kapangyarihan, kundi para magbigay ng kaligtasan. Kinagabihan, habang binabantayan ni na John at Grace si Nico, na mahimbing nang natutulog isang hindi inaasahang bisita, ang tahimik na pumasok sa silid. Si Doña Consuelo. Wala na ang pagiging reyna ng yelo sa kanyang tindig. Ang nakikita nila ay isang matandang babae. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang nakayuko, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagod at kalituhan. Nakita niya ang kanyang anak, ang dating CEO, na nagbabalat ng mansanas para sa anak ng kanilang dating katulong. Nakita niya ang isang uri ng katahimikan at pagtutulungan na
Hindi nabibili ng pera. Nakita niya ang isang uri ng yaman na hindi niya kailanman naunawaan. Walang nagsalita. Lumapit si Consuelo sa kama at tiningnan si Nico. Pagkatapos tumingin siya kay Grace. Pasensya ka na. Sabi niya ang mga salita ay tila nahirapang lumabas sa kanyang bibig. Sa nasabi ko tungkol sa lugaw. Iyon lang. Ngunit para kay Grace, sapat na yon. Tumango siya. Humarap si Consuelo kay John. Umuwi na kayo ng asawa mo. Sabi niya, bantayan ninyo ang anak ninyo. Ako na ang bahala rito ngayong gabi. Nagulat si John. Pero ma, gawin mo na lang ang sinabi ko. Sabi niya, ngunit sa pagkakataong ito ang kanyang boses ay hindi nag-uutos kundi nakikiusap. Gusto kong matutunan kung paano. Kinabukasan isang mensahero ang naghatid ng isa pang envelope sa bahay ni na John at Michelle. Sa loob nito ay ang opisyal na dokumento ng pag-atras ng petisyon. Nakalakip dito ay isang maliit na sulat kamay. Hindi ko pa rin naiintindihan ang lahat, pero nakita ko kung paano ka ipaglaban ng nanay mo at nakita ko kung paano ipaglaban ng tatay mo ang mga taong mahalaga sa kanya. Lumaki kang mabuting bata, Aya. Huwag mong hahayaang may magsabi sa iyong hindi ka sapat. Baka pwede mo akong dalawin minsan. Magpapaturo akong magluto ng lugaw. Lola. Naluha si Michelle habang binabasa ang sulat. Hindi ito perpektong pagbabago, ngunit ito ay isang simula. Ang isang maliit na siwang sa pader ng yelo. Ilang linggo ang lumipas. Si Nico ay mabilis na gumaling. Ang pamilyang Salvador ay patuloy na namuhay sa kanilang simpleng tahanan, mas matatag at mas nagkakaisa kaysa dati. Isang Sabado ng hapon, habang naghahanda sila para sa isang simpleng salo-salo sa kanilang likod bahay, kasama ang pamilya ni Grace, isang itim na Mercedes-Benz ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Bumaba si Doña Consuelo, hindi na nakasuot ng puting damit, na tila takot madumihan. Nakasuot siya ng simpleng pantalon at blusa. May dala siyang isang malaking basket. Walang nagsalita. Ngumiti lang si Michelle at kinuha ang basket mula sa kanya. Sa loob, hindi mga mamahaling alak o imported na keso. Ang laman nito ay mga prutas gulay at isang malaking supot ng pinakamagandang klase ng malagkit na bigas. Habang nagkakasiyahan sila sa hardin, pinanood ni Consuelo si Aya na nakikipaghabulan sa mga anak ni Grace. Pinanood niya si John, ang kanyang anak, na nag-iihaw ng barbecue, tumatawa kasama si Michelle. Lumapit siya kay Grace na nag-aayos ng pagkain sa mesa. Grace, sabi niya, maraming salamat. Dahil sa iyo nakita ko ulit ang pamilya ko. Ngumiti si Grace. Hindi po. Dahil sa kanila, natagpuan ninyo ulit ang sarili ninyo. Sa ilalim ng papalubog na araw, sa isang maliit na hardin, sa isang ordinaryong subdivision, ang dalawang pamilya ay nagsalo-salo. Isang mayamang lola na natututong magpakumbaba, isang mag-asawang natagpuan ang yaman sa pagkawala, isang inang puno ng pasasalamat at 3 batang. Ang tanging alam ay ang kaligayahan ng pagiging magkakasama. Ang tunay na tahanan ay hindi pala isang lugar na may matataas na pader o mamahaling muebles. Ito ay ang espasyo sa pagitan ng mga taong nagmamahalan, isang espasyong pinatatag ng bawat pagsubok at pinainit ng bawat simpleng pagsasalo, kahit pa ito ay isang piging o isang simpleng mangkok lang ng lugaw.